Justice in accountability, mga kababayan. Yan po, kombinasyon ng private at public prosecutors. To everyone, with all due respect, Father Robert, you mentioned Attorney Michael Powa. Yung sa defense. Or para defense, panalangin din natin ang defense, pero panalangin po natin na lumabas po ang katotohanan. So maraming Report published August 3, 2010. Vice Mayor noon si Digong. Vice Mayor Duterte requested Councilor Victorio Advincula Jr. to temporarily preside over the proceedings so the Vice Mayor can personally participate in the discussion on the floor. Vice Mayor Duterte said Lopez's previous post in government do not qualify her to become city administrator. Kinontra ni Digong. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ready na mga kababayan yung mga House Prosecutors, House Panel of Prosecutors. Nagsagawa sila ng Mass for Truth, Justice in Accountability, mga kababayan. Yan po, kombinasyon ng private at public prosecutors sa impeachment ni Sara Duterte. Yes. Ito, pakinggan natin. And since we are not yet 10 o'clock, the one who will speak on behalf of the public and private prosecutors has more time than the usual. So don't hurry. You have time, Jinky. Ginawa ito sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City. Kanina, mga kababayan. To everyone, with all due respect, Father Robert, you mentioned Attorney Michael Powa. Yung sa defense yun, nagkamali. He is part of the defense. And I would like to give the recognition to the real part of the prosecution team, Attorney Marv Fuwa. Mark. To all our priests, to our prayer warriors, to our brothers and sisters in this parish, hindi po madali ang tumayo sa harap ng impeachment court. Hindi po madali na balikan lahat ng aming pag-aaral during our college days. Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito. Nevertheless, we believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interest of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. Ayan po yung lead prosecutor, public prosecutor na si Jinky Loistro. Then ito yung press con, mga kababayan, after the mass. Panoorin natin yung mga tanong ng media. Kasama na po ang buong impeachment process because as I have repeatedly said, hindi po ito para sa amin, ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.
kagaya po niya sinabi ni Chairman Jinky, kami po sa private prosecutors ay nagpapasalamat Si sa Atty. misang Kapunan, ito. Lorna. Nagpapasalamat sa suporta ng taong bayan. At talaga naman, ngayon na malapit na ang impeachment, kailangan po tayong manalangin. Hindi lang, sabi nga ni Father, hindi lang para sa prosecution or para sa defense. Panalangin din natin ang defense. Pero panalangin po natin na lumabas po ang katotohanan. So maraming salamat po. At kami po sa private prosecutors, full support po kami sa public prosecutors. Kasi po, kagaya ni Chairman Jinky, nakaka-inspire po yung passion nila para sa bayan natin. We are very much ready, no? As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ma'am, ano inaasahan natin sa Monday? Quickly lang, ano pong inaasahan natin mangyari on Monday? Well, possibly the opening statement at saka yung mga pending motions, no? So I hope you understand we cannot comment too much on the merits, and that is why yun lang muna ang masasabi natin. Ma'am, have you submitted your list of witnesses sa impeachment court for next week? Ang nangyari po nung nakaraang mga araw, alam niyo po kasi, sorry walang media doon, pero nag-pre-trial conference. Sa pre-trial conference na yan, linatag lahat ng documents, lahat ng witnesses, lahat ng legal issues, lahat ng stipulations, kung merong admissions, at lumabas na ang pre-trial order. So nakalista na sa prosecution, sa amin po, 57 witnesses. Sa defense, mga 20-something witnesses. Ma'am, ba't yung ipapresenta niyo po for next week? Na-submit niyo na po ba sa impeachment court? Meron na kaming sinabmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. So, Ma'am, to be clear, ito po yung mga witnesses for threats kasi yun po yung nasa unang order of sa presentation. pre-trial order, yun po ang una, threats po. Yun lang ang masasabi. Yung comment niya sa trial order na file na po. We filed our comment yesterday. Ma'am, I cannot disclose the gist of our comments now, but hintayin natin ang pre-trial court na mag-order mag-comment sa comment namin. No? ma'am, but Kasi, you have objections in the comment? no, we're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang. But, Pero may reiteration ng pagkuha ng BIR box po dun sa comment niya. yes. And pumayag naman, ang magandang nangyari sa pre-trial, pumayag rin ng defense na markahan yung mahiwagang BIR box. Pero kung ano ang disposition ng impeachment court, hintayin na lang natin sa trial. Ma'am, reiterate yun. Ang position ng prosecution dapat transparent, dapat sa impeachment court. Hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. But we will leave it to the discretion of the impeachment court. Ma'am, reiterate rin po ba yung allowing private prosecutors to examine witnesses sa comment? Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po, under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. Ma'am, but the defense is opposing that, di ba? We leave it to the trial court, no? Kasi impeachment trial court. Kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed in the presentation of evidence. Trial of the century, naging trial of the century. Po, Trial of the century. this is the trial of the century. Sana itong trial of the century hindi mag-last ng isang century. Ma'am, may presentation of witness po ba sa Monday or wala pa po?
opening arguments, pero ang first day of trial, ang first day sa kalendaryo ng impeachment court is 3 days next week, 6, 7, 8 ang presentation of prosecution witness. Pero nakalagay rin sa impeachment rules, Senate impeachment rules na there will be opening statement from the prosecution and an opening statement from the defense. So sa Monday, meron po or wala pong presentation? We are ready to present our evidence on Monday. Three witnesses. One with ang rule dyan is one witness a day. There's a one witness. na-submit nyo na po na list of witnesses for next week? We cannot disclose, no? It's a matter of strategy. Yun lang. Maraming salamat po. So yon, ready na yung prosecution panel, mga kababayan, para sa pag-start ng trial, impeachment trial laban kay Sara Duterte. Iba ka niya, Mr. Maravillas, magkadramahan sa impeachment trial. Malamang po, kasi doon pa lang sa Congress, sa investigation pa lang, mga kababayan, sa confidential funds, na matanong yung Chief of Staff ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez, punong-puno ng drama ang atin pong nakita. May mga itinakbo sa ospital. And afterwards, mga kababayan, dahil kay Zuleika, nagwala si Sara Duterte. Iyon ang dahilan ng pagbabanta, mga kababayan, nang maipit si Zuleika. Sabi nga, makinang lahat dahil kay Zuleika. Bakit anya, Mr. Maravillas? Ganun na lang ang galit ni sumabog si Sara Duterte. Itanong ninyo sa mga taga Davao. Alam ni Montulfo. Si Montulfo nagchismis tungkol kay Zuleika. Bakit ganun na lang? Naging reaksyon ni Sara. Nag-meltdown, breakdown. So yung naging reaksyon ni Sara na nag-result sa pagbabanta sa ating Pangulo, hindi po yun normal na tugon ng isang opisyal para sa isang empleyado o para sa kanyang empleyado, mga kababayan. Ito ay reaksyon na mga kababayan ng isang taong takot na mabulgar ang kanilang tagong yaman at gustong protektahan yung kanilang espesyal na naging relasyon na mas matimbang pa kaysa sa kanyang sariling pamilya. Ngayon, bakit si Zuleika ang susi, mga kababayan, dito sa alleged corruption ni Sara Duterte? Ang sabi, mga kababayan, sa mga lumitaw na kwento, nagsimula daw yung ugnayan nitong si Sara Duterte at saka ni Zuleika. Taon pang 2007, matagal na. Bilang kalihim City Council, base sa kwento, noong naging mayor si Sara, 2010, ginawa niya itong administrator, si Zuleika. Isang posisyon, mga kababayan, na tinatawag ng marami bilang isang little mayor. Dahil ito ang aktual na utak na nagpapatakbo sa likod ng mga proyekto. So ayon, mga kababayan, sa kasaysayan ng Davao, mismong si dating Pangulong Digong at yung City Council ang humarang at tumutol sa pag-upo ni Zuleika bilang city administrator. Ito yung Sunstar Davao report, mga kababayan. Duterte, Lopez not fit for city administrator post. Sunstar report published August 3, 2010. Vice Mayor noon si Digong. Vice Mayor Duterte requested Councilor Victorio Advincula Jr. to temporarily preside over the proceedings so the Vice Mayor can personally participate in the discussion on the floor. Vice Mayor Duterte said Lopez's previous post in government do not qualify her to become city administrator. Kinontra ni Digong. Mayor si Sara kasi noon, Vice Mayor si Digong. Papalit-palit lang sa Davao. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit unang nagwala daw si Sara Duterte. Nagalit masyado. At nagbanta, mga kababayan, si Sara na ititigil niya yung pakikipag-ugnayan sa konseho na pinamumunuan ng kanyang ama bilang vice alcalde. May pagtanggol lamang si Zuleika Lopez. O, di ba? So, fast forward, mga kababayan, ginawa niyang Chief of Staff nang siya maging Vice Presidente. Bilang Chief of Staff sa OVP, Office of the Vice President, saka sa DepEd, bilang DepEd Secretary siya, si Zuleika Lopez, mga kababayan, yung may alam
sa bawat sintimo ng 612.5 million pesos na confidential funds. Kung kumanta at magsalita si Zulaika tungkol sa mga peking acknowledgement receipts, gaya yung nakapangalan kay Mary Grace Piatos at iba pang mga chichirya, babagsak mga kababayan yung buong dinastiya ni Sara sa seryosong kaso ng plunder at malversation. So, ang sabi, itong si Zulaika hindi lang basta tauhan. Siya din yung nagsisilbing pangunahing witness sa mga pribadong ari-arian doon sa mga sinasabing lihim na mga bank accounts at saka mga dummy businesses ni Sara Duterte. Ibig sabihin, maraming alam na sikreto itong si Zulaika. So, posible daw mga kababayan, base sa mga lumalabas na kwento, na ang kanyang law office at ang kanyang mga koneksyon ang ginamit para i-divert, itago at illegalize yung mga pondo mula sa kaban ng bayan patungo po sa mga pribadong bulsa. So ito yung kaabang-abang mga kababayan na mga kwentong lalabas sa pagsisimula po ng impeachment trial. Madaling sabi, hawak ni Zulaika, mga kababayan, sabi ng mga lumalabas na istorya, yung blueprint ng alleged corruption mula sa bawat transaksyon hanggang sa mga sikretong ari-arian at saka yung SALN ni Sara. Yung mga sikretong ari-arian na wala sa SALN, mga kababayan. Ngayon, noong pinatawag ng Congress House Committee on Good Government and Public Accountability, nabisto mga kababayan yung isang opisyal na sulat na nilagdaan ni Zulaika para sa Commission on Audit. Taasan itong idiniman sa COA na huwag ibigay sa Kamara ang audit reports ng Office of the Vice President. Ito po ay itinuring ng Congress na undue interference at saka obstruction of justice. Ngayon, punta tayo doon sa pagsisinungaling, mga kababayan, sa hearing na kung saan humantong mga kababayan ito sa contempt order. Kinontempt itong si Zulaika matapos itong magbigay ng mga evasive answers o umiwas siya sa mga tanong at saka mag-claim na wala daw siyang alam sa paggastos ng pondo. Ganong siya po ang pinuno mismo ng administrasyon ng Office of the Vice President. Dahil dito po, kinulong siya sa Kamara at pinatagal ng hanggang 10 araw ang kanyang naging detention dahil sa hindi po niya pakikipagtulungan. So mula sa perspektibong legal, ang ginawang pag-arang ni Zulaika sa COA sa pamamagitan ng kanyang opisyal, mga kababayan, na sulat ay isang malinaw na pag-amin ng guilt. Ang tawag dyan, mga kababayan, constructive admission of guilt. Kasi po, kung wala kang itinatagong krimen, walang rason po para pilitin ang isang constitutional body na magbulag-bulagan. So ang pagtanggi niya, mga kababayan, na sumagot sa Kamara under oath, ay hindi po siya karapatang pantao, kundi isa po siyang despiradong hakbang para isuppress yung mga ebidensya ng malversation ng pondo ng bayan. Ngayon, habang nakakulong si Zulaika sa Kamara noon, mga kababayan, doon mismo sa loob ng compound, nagalunsad si Sara Duterte ng magkakasunod na press conference. So naalala ninyo ito? So dito po nakita ng publiko ang unti-unting pagkawala ng kontrol ni Sara sa kanyang emosyon. Dito siya nagwala at doon binantaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa at saka si Martin Romualdez na ipapatay. Yun po ang pagkasunod-sunod ng kwento, mga kababayan, na nagresulta doon sa pagbabanta niya sa ating Pangulo. Ngayon, nang magdesisyon yung Kamara na ilipat si Zulaika sa Correctional Institution for Women or kalaunan sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa kanyang acute stress disorder, doon po naganap yung sukdulang meltdown ni Sara Duterte. Doon hayagang sinabi ni Sara na may kinausap na siyang tao at sinabi niya na kapag pinatayan niya ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez.
No joke, no joke. Ito na ngayon ang number 1 article ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So, rini-refresh ko lang po kayo, mga kababayan, ng chronicles of events leading to the first article of impeachment, yung pagbabanta ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula yon sa pagkakulong mga kababayan ni Zuleika Lopez. Doon nagwala ng todo si Sara Duterte. Kung saan nagka-stand off pa mga kababayan doon sa Kamara. Hindi umalis si Sara Duterte sa Batasang Pambansa. Doon siya natulog sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong. At personal niyang hinarang yung mga pulis para hindi po mailipat si Zuleika Lopez. Ipinakita ni Sara na handa nitong isakripisyo ang kanyang natitirang kredibilidad bilang bilang ikalawang pinakang mataas na opisyal ng ating bansa para lang sa kanyang chief of staff. May ganon mga kababayan. May nangyari pang ang drama. Humingi muna siya ng camera doon sa mga reporters. At nang may camera na po, biglang umagulhol si Zuleika Lopez habang nakayakap sa may paanan ni Sara Duterte. Naalala ninyo yun? Nag-viral yun, mga kababayan. Ayan o. Naalala ninyo ito? Ayan o. Humingi muna siya ng camera. Kinausap niya yung police dyan. May camera na, may reporter na. Then, biglang nandyan pala si Bato. Si Zuleika, umagulhol, yumakap mga kababayan kay Sara Duterte. Ayan o. Kay General Torre pala siya. Nandun si General Torre, si Bato de la Rosa. Ayan o. Inausap muna niya si General Torre na pagbigyan yung reporter na makover sabay hagulhol. May ganon. Nag-request siya mismo si Sara kay General Torre. Ngayon, may mga marites at siguro i-search na lang ninyo kung ano yung kwentong marites ni Montulfo tungkol kay Sara at saka ni Zuleika. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ang nakapagtataka nang aristuhin mga kababayan, si Digong, kalmado lang si Sara Duterte. Pag kinontrast ninyo, iba yung reaksyon, kalmado lang siya nang aristuhin yung kanyang tatay. Pero nang si Zuleika mga kababayan, nagwala si Sara Duterte. Kaya marami yung nagtatanong, bakit kaya ganon? So inaasahan kasi ng marami na maglulunsad si Sara ng mas matinding reaksyon nang aristuhin yung kanyang tatay. Ngunit nagulat po ang publiko sa kanya kalmado lang na reaksyon. Halos walang pakiramdam na pagtanggap sa kanyang mga pahayag. Sinabi lamang po ni Sara na may mga kaayusan na at kakausapin niya yung mga abogado. At pinalabas niya na political kidnapping yung nangyari. Wala tayong nakitang bakas ng pag-iyak o pagwawala tulad ng nangyari ng ikulong mga kababayan, i-contempt si Zuleika. At nang bumisita siya, mga kababayan doon sa Dahig, lagi niyang sinasabi na okay naman daw yung kanyang tatay. Relax si Sara, may pa-joke-joke pa. Pag si Kitty or si kuya ko, kausap mo, parang may Diyan sa Dahig. na bukas mamamatay ka na. Tatawanan pa sila. Sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng ni Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. And then ako, parang sa tingin ko, hindi ko pa ba mamamatay. Sa kanya. Kita ninyo? Relax siya. And then sabi niya, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi niya. Pero death daw is something that should be discussed because it will happen. Hindi natin alam kung kailan. Relax siya. Dapat pag-usapan. So yun yung... Yan o. Yes.
Oh. Sa dahig. Relax na relax si Sarah. We're currently Hindi siya nagwala. talking to the ICC personnel side so that we can do a visit and then we can attend the initial appearance later this afternoon. So we'd like to request your indulgence for Relax siya. some sort of space. Yeah. Thank you. So to allow us some sort of space so that we can give you some information so that you can do your work. So in a bit O, di ba? We have a media relations officer under the office of the Vice President. His name is JC Kahinhinan. And Bakit niya kaya ganyan na Mr. Maravillas? Kayo na lang po ang bahala. I think malinaw naman po ang ibig sabihin noon. Di ba po? Yan man lang, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.